Good day mga boss. Client natin ngayong araw ay all the way from Tarlac City at nag-walk-in po siya ngayong araw dito sa shop. Ay nagpa-schedule po pala siya ngayong araw. Bali simple lang po yung ipapagawa ng ating bossing. Bali bago yung schedule namin ng ating bossing ay nag-usap muna kami sa chat na yung design na ibinigay niya sa akin, papalitan ko po para wala naman pong maging kamuka yung tattoo design ng ating bossing, para wala din po siyang maging kapareha at sariling gawa po siya na 100%. Sa unang inquire po ng ating bossing ay nag-usap po kami at may pinakita po siyang design sa akin. At sa huling chat po ng ating bossing ay sabi niya na kung pwede daw na hindi daw ganun na ganun yung design na ipinakita niya sa akin. Medyo may papalitan po kami kaya agad-agad nag-edit po ako ng design na pwede kong ipakita sa ating bossing. At kung magustuhan niya ay goods. Meron naman akong nagawang design, kaso lang medyo nakulangan ang ating bossing sa design na pinakita ko sa kanya. Kaya nag-suggest siya na at meron siyang pinadagdag sa akin na sinabi niya na nandun sa unang pinasa niya. Kaya isiningit na lang namin yung design na sinabi sa akin ng ating bossing para may isingit ko sa may part na baba. Bali, angel at saka yung eye at yung memento mori lang yung nagawa ko. At yung nasa parting baba, yun po yung pinadagdag ng ating bossing sa design na ipinasa niya sa akin at yung ginawa ko. Kaya nung na-edit ko na yung design ng ating bossing ay pinakita ko to sa kanya. At nag-usap din kami na pumunta na lang siya dito kinabukasan dahil yun naman yung schedule na napili ng ating bossing. Dahil sa busy rin yung ating boss sa kanyang business, kaya talagang isinit niya yung araw na ito para sa schedule niya. Bali, meron pa akong isang schedule kaso hindi na natuloy. Yung isa kong client ay magpapa-cover up naman. Kaso, hindi siya natuloy dahil sa trabaho din. Hindi na siya nakapaglaan ng oras. Kaya madalas minsan sa mga schedule ko at sa mga gusto magpa-schedule ay hinihingian ko po sila ng down payment para naman hindi masayang yung oras na ibinigay ko sa kanila. Dahil kapag nag-cancel po yung client ay talagang masisira na po yung schedule ko na sa araw na yon. Dahil naka-schedule na po sila tapos bigla po sila magka-cancel. Kaya kailangan po talaga ng down payment para sa sure na schedule. Yan mga boss. Kaya sa mga nagtatanong dyan kung by schedule ba ako. Opo, by schedule po. Pwede din naman po ako ng walk-in. Basta i-chat nyo po ako bago po kayo dumaan o pumunta dito sa shop. At para ma-inform ko din kayo kung meron akong client at kung maliit lang yung ginagawa kong pyesa para maisingit ko kayo sa araw na yon. Pwede naman kayong dumaan dito sa shop kung mayroon man akong client at kung makakapaghintay kayo, pwede naman mga boss. Or kung maliit lang yung ipapagawa nyo, pwede ko naman kayong isingit saglit. Dahil minsan yung mga client ko ay nagbe-break time din. Kaya yung break time na 30 minutes, 20 minutes, or 15 minutes, ay pwede ko na kayong isingit yun. Basta minimal lang or malit lang yung inyong ipapagawa. Walang magiging problema yon sa ating mga client. Bali, ang ginawa ko dito sa pesang ginagawa ko mga boss ay pointillism na may pagka light po yung tattoo design ng ating bossing. Hindi ko po siya masyadong dinidiin. Bali, dinadaan-daan ko lang po yung pagpasok dito sa karayom. Dahil pag pointillism po yung ginagawa ko ay talagang nasa low voltage lang po yung machine na ginagamit ko. Hindi ko po nilalakasan para maging alalay lang po sa ginagawa kong pyesa. Ang ginamit ko nga po palang needle dito mga boss ay 3RL at 5RL. All the way na po yun hanggang matapos na po. Hindi na po ako gumamit ng M1 at Round Magnum. Dahil sa tingin ko ay kayang-kaya naman tapusin itong piyesang ginagawa ko sa dalawang needle na ginagamit ko.
Kadalasan talaga pag mga ganitong mga layout ng tattoo yung pinapakita sa akin ng ating mga bossing ay talagang manipis lang na karayom yung ginagamit ko. 3RL at 5RL. Yun lang naman yung mga ginagamit kong mga karayom pag mga ganitong mga pyesa. Yun, bali yun nga. Kaya pala sa akin at kung bakit ako yung napili ng ating bossing na pagpabordahan ng kanyang tattoo. Dahil sa nakita nga niya yung mga video ko dito sa TikTok. Kaya nung yung nakita niya yung mga gawa ko ay nag-message po sa atin yung ating bossing. Mga last December ata nung nag-chat sa akin yung ating bossing na balak nga daw niyang magpa-schedule. Yun nga lang ay wala siyang slot o schedule na pwede niyang gamitin o oras na gusto niyang magpatato. Kaya sabi niya sa akin ay tatapusin muna niya yung mga obligasyon niya itong December bago siya magpatato. Kaya nung nag-New Year na po at yung bagong taon na po ng 2026 ay may message na po ako ng ating bossing na yun kung pwede na siyang magpa-schedule. Kaya nasakto naman na wala akong schedule sa araw na to. Meron pala, kaso lang hindi na siya natuloy. Kaya yung bossing na natin yung isiningit ko sa araw na ito na biligay ko sa kanya yung slot at yung schedule na hinihingi ng ating bossing. Yan mga boss, halos patapos na po ako sa session namin ng ating bossing. Bali nasa part na taas na po ako at ito na po pala yung finished product mga boss. Bali may ni-request pa po yung ating bossing na palagyan daw ng kulay yung mata ng tattoo niya. Kaya habang hindi pa siya masakit ay nilagyan ko na po agad ng kulay. At syempre nilagyan ko na rin po siya ng konting highlights na puti para lumitaw po yung tattoo ng ating bossing. At ito na po pala yung finished product mga boss. A total of 2.5 hours. O di ba napaka-solid mga boss. Halos 2 oras mahigit ko pong ginawa tong tattoo ng ating bossing at talagang napakahirap po talaga pag ganitong mga pyesa nasa mga pointillism tattoo. Yan, sa mga gusto magpatato mga boss ay message lang po sa aking Facebook page at huwag niyo pong kalimutan na i-follow, i-like at i-share ang aking mga video. Salamat!